posibleng pamamanas ng mga hita ni Girlie nung siya'y buntis na uwi sa pamamaga hanggang naging gahigante ang mga ito. Ang 11 anyos na si Gab kailangang gumising ng maaga. Hindi lang para sa kanyang sarili. Kundi para sa kanyang nanay Girlie. Kapag tatayo ang kanyang ina, si Gab ang kanyang tungkod. Kung maglalakad si mama ko po, tinutulungan ko naman din siya. 1, 2, 3. Sa murang edad, si Gab na ang nagsisilbing mga paa ng kanyang ina. Dahil sa ilalim ng mahabang bestida ni Girlie, may itinatagong 25 kilos na pasanin. Ang kanyang kaliwang hita, binti at paa, halos 8 taon nang patuloy sa paglaki. Parang may lobo sa loob pag nag-i-inflate. Minsan parang puputok. Dati yung isa lang ang lumalaki, pero ngayon 2 na. Pag kumirot ito, sasabay na ito, delikado na. Makakatindig pa kaya muli si Girlie bago tuluyang mapilitan si Gab na isuko ang kanyang pagkabata. Sa bahay na ito sa San Fabian, sa Pangasinan, si Girlie gamit ang kanyang tungkod, dahan-dahang lumakad patungo sa kanyang pwesto malapit sa bintana. Kunting lakad lang po, hinihingal na po ako. Sa isang maliit na sulok, pinagkasya ni Girlie ang mundong kaya pa niyang abutin. Dito maabot ko na lahat. Kape, garapon, asukal, gamot ni Gab, salamin ko. Okay, Lord. Dahil masela ng kanyang kondisyon, laging sinisigurado ni Girlie na malinis ang kanyang mga binti. Mahirap na mahirap. Parang nangingitim na yung bako. Kahit hirap siyang abutin ang kanyang mga paa, lagi niyang ginugupitan ang kanyang mga kuko. Ang mga singit-singit naman ng kanyang binti, pinapahiran niya ng agwa oksinada. Kasi ito yung mabaho eh. Tuwing may pasok naman si Gab sa eskwela, sinisiguro muna niya na merong pagkain, tubig at gamot ang kanyang ina. Minsan hihingi po ako sa bahay kung meron po sila. Wala, tisin ko na lang. Pag wala kang bigas, wala kang pambiling ulam, gutom kami. Minsan nahihirapan po ako eh. Gutom na gutom po ako eh. Mabuti na lang at meron siyang mga kapitbahay at kaibigan katulad ni Jinky. Lagi po namin siyang pinupuntahan dito. Nakakaawa na rin po kasi si Ate Girlie sa sitwasyon po niya. Mula raw nung lumobo ang mga binti ni Girlie, mahahabang bestida na ang palagi niyang suot. Hindi lang para maging komportable, para rin maitago ang kanyang kondisyon. Ang sexy ko noon. Dati mga miniskirt, nagsusuot ako noon. Iniisip ko na may babalik ko ba ito? Dating katawan ko. Kaya ko po iniiya yung mga picture ko para naman sumaya ako pag makita ko.
Bago raw nagsimula ang kanyang kondisyon, tindera ng isda si Girlie at katuwang niya ang kanyang mister na si Jay sa pagtataguyod sa kanilang 3 anak. Pero matapos isilang ni Girlie ang bunso na si Gab, napansin daw niyang hindi na nawala ang akala niya nung una, simpleng pamamanas lang. Kala ko normal lang. Sabi nila sa ospital, baka may pinuntahan kang ibang lugar. Iba-iba ang narinig niyang posibleng dahilan mula sa mga doktor. Lymphedema, tapos lymphoma, baka nakagat ng lamok. Elephantiasis, ma'am. Ang elephantiasis naman, ma'am, nangingitim. Ako, tuloy-tuloy na paglaki. Un-explain ni Doc sa amin. Magkatol. Balik na ako ng balik sa ospital. Hanggang 8 years na, hindi pa rin gumagaling, ma'am. 1, 2, 3. Aray ko. Pero ayon sa Rural Health Unit, kailangan itong masuri sa mas malaking ospital. Hindi talaga pang RHU o primary care facility. Talagang nire-refer yan sa higher facility. Kahit dito nga sa Pangasinan, hindi namin alam kung may nagmamanage ng ganon na case. Ang kondisyon ni Girlie na itampok din ng vlogger na si Kuya Benji. Oh, kuya. Salamat sa Diyos. Naghalo yung awa at paghanga. Yung lakas ng loob na ipinakita niya, despite do sa kanyang pinagdaraanan, still, andun yung mindset niya. Andun yung pag-asa na gusto niyang gumaling. Habang patuloy na lumalala ang kanyang karamdaman, isang trahedya ang tuluyang nagpabago sa kanilang buhay. Taong 2022, namatay sa aksidente ang kanyang mister. Hirap. Kinakaya ko lahat sa anak ko. Hindi ko pinapakitang umiyak ko sa kanya sa harapan niya, ma'am. Hindi ko pinapakita sa kanya, ma'am. Nagtatanong na yung bata. Bakit ka umiyak, mama? Dahil hindi na kayang magtrabaho ni Girlie, ang nakatatanda niyang kambal tumira muna sa kanilang mga kamag-anak para maipagpatuloy ang pag-aaral. Pinag-aaral sila ng tito na nila, engineer. Tapos psychology yung isa. Alam ko, ako ang nagkulang. Hindi ko kayo pinalaging maayos, anak. Wala na akong kakayahan sa pa ako, anak. Patawarin niyo ako. Okay, 1, 2, 3. Ang tanging naiwan kay Girlie, si Gab. 1, 2, 3. Wow. Hindi ko na nga nabibigay yung kasiyahan niya, ma'am. Si Gab may simpleng hiling, hindi laruan, hindi gadget, kundi ang muling makalakad ang kanyang ina. Gusto ko po siya papayatin yung pa ni mama ko pa eh. Para lang na makalakad po siya. Sunduin niya po ako ng mga baon. Tapos kung may iniwan po ako, dadalhin niya po sa school. Yan po ang lagi kong sinarasal na alalayan kami ni Lord. Kung sakaling gumaling ako, ma'am, kay Gab ko'y bubuhos ang lahat. Tsaka sa pamilya ko, ma'am. Tubig lang napalakas na ako. Sa kalagitnaan ng aming pag-interview kina Girlie at Gab, biglang kinapos sa paghinga si Girlie. Agad siyang dinalhan ng oxygen ng Rural Health Unit ng San Fabian. High blood ako, tapos mataas ang kolesterol ko, mataas ang creatinine ko. Mukhang ang kailangan ng bantayan, buong kalusugan ni Girlie. Nitong Biyernes, dinalaw siya ng mga kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office ng kanilang bayan para maghatid ng agarang tulong. So kahit elementary pa lang si Gab, makakakuha po siya ng educational assistance hanggang sa pagtungtong niya sa college. So malaking tulong yun, Girlie. Para hindi ka na maproblemahan. Yes, ma'am. Masaya, madam. Hindi ko inaasahan ito, madam. Masaya pa ako dito. Yes, ma'am. At para malaman kung ano ba talaga ang kanyang sakit sa tulong ng Rural Health Unit mula Pangasinan,
ibinahe siya ng aming team patungong Maynila. Ang likely condition ay tinatawag na lymphedema tarda. Nagsisimula mula pagkabata pero hindi pa siya nagmamanifest. Nagmamanifest lamang siya sa age na around 35, usually associated sa mga inflammatory procedures gaya ng pagbubuntis or impeksyon or aksidente. We would also want to do ICG lymphography para ma-check kung ano yung status ng mga lymphatic vessels niya. We offer debulking surgeries para mabawasan agad yung malaking timbang. Hindi siya life-threatening. Ganun ang gusto kong mangyari. Mabawasan lang ng konti itong pako. Sobra po. Malaking pag-asa. Naawa po ako sa sitwasyon niya. Ma, sana lumayan na po yung paa mo, ma. Para gumaling na. Tulungan niyo na po ako. Parang awa niyo na. Sa loob ng maraming taon, si Gab ang naging mga paa ng kanyang ina. Panalangin ngayon ni Girlie, mabigyan siyang muli ng pagkakataong makatindig para siya naman ang aalalay sa kanyang anak sa mga hakbang na hindi nito dapat tahakin mag-isa. Sa pangarap na kasal ng model na si Sofia, hindi niya nalimutang isama ang dalawang babaeng tumayo na para niyang pangalawang mga ina, ang kanyang Yaya Ag at Yaya M. Okay, that's nice. Then smile. Sa pre-wedding photoshoot pa lang ng bride na si Sofia, bumuhos na ang luha. Hindi lang kasi ang kanyang mommy Kathy ang naging emosyonal, pati ang mga naging katuwang niya sa pagpapalaki kay Sofia. Walang iba kundi ang dalawa nitong yaya, sina Yaya Agnes at Yaya Emma. Sasabihin niyo kay Sofia, Yaya Ag. Sige na. Mabigat daw yan pag-iyak lang. Good luck so. Thank you. Oh my God. Sana masaya ka. Yun din akong pasalita. Parang nagpaluwa na ako. Nagkatawa-tawa na ko siya. Hindi yan mapigilan ang iyak niya. When I saw Yaya Ag, I remembered growing up when I was a kid. They were caring for us as their own. Ang kwento ng mga magyayang ito, siya tatagos sa inyong mga puso. Halos buong buhay daw ni Sofia, kasakasama niya ang kanyang Yaya Agnes at Yaya Emma. Sila talaga yung umaasikaso sa atin to wake up early and then to make us food. Bago pa raw isilang si Sofia, namamasukan na sa kanilang pamilya si Yaya Agnes na tiga Iloilo. 1996 ako pumasok. Tapos, sabi ng mami niya, huwag ka nang alis na, huwag mo akong iiwan ha. Ako na bantay kay Sophia. Mga 2 years old, makulit nga eh. Hindi naman siya mahirap palagaan. Mahirap lang siya sa pagpakainin mo yan. Ako magpapaligo, tapos matulog, katabi naman namin. Si Yaya Agnes din daw ang nagturo sa 4 na magkakapatid ng mga gawaing bahay. Huwag kayong kalat ng kalat. Magagalit yan sila, sabi na, ay naku, ang hanga mo, ang ngay. Sobrang pasaway po kami when we were kids. So she would always make sure na, we're in line and like we can get everything done and do well. Pero kung meron mang madalas hanapin si Sofia sa kanyang Yaya Agnes, yan ay ang kanyang mga luto. She also makes really good sinigang na baka. That's like one of my favorites. Sina Yaya Agnes, hindi itinuring na iba ng pamilya ni Sofia. Nang pansamantalang araw silang tumira sa Connecticut sa Amerika taong 2002, kasama rin si Yaya Agnes na lumipad pa Amerika. First time sakay sa aeroplano, naisip ko, oh my God, ito na yung airplane, masakay ka na. Makatawa na yung snow, mag-travel, punta sa
sa Disneyland. When we would go on family trips as kids, she would accompany us and she would always be there and helping us pack our bags. Taong 2003 naman, nang namasukan sa pamilya ni na Sofia ang tiga Negros Occidental na si Yaya Emma. Mabilis daw na napalapit ang kanyang loob sa prinsesa ng pamilya. Hindi siya makulit, mabait. Tsaka tahimik lang yan. Kung si Yaya Agnes ang reyna ng kusina, si Yaya Emma naman daw ang toka sa paglalaba. If you just say, itong shirt na to, and then 5 minutes later, nandyan na siya. Yeah, so parang alam niya lahat, like inside out. So we know that we can count on her. Ibinuhos daw ni na Yaya Agnes at Yaya Emma ang kanilang oras, atensyon at pagmamahal kay Sofia at sa mga kapatid nito. Pareho kasi silang walang sariling mga pamilya. Si Yaya Agnes, tumandang dalaga. Wala akong anak, wala akong asawa. Ang kanyang oras daw kasi noon, itinuon niya sa pagtatrabaho para rin sa kanyang pamilya na naiwan sa Iloilo. Katulong naman ako sa mga pamangkin ko, tapos sa mga kapatid ko kung bibigay naman ako. Kaya sumikap para sa kanila. Si Yaya Emma naman, nag-asawa pero maaga namang nabiyuda. Wala ako anak, dito ko na lang binuhos sa kanila ang aking isip. Ang kinikita ni Yaya Emma, inilalaan niya sa pag-aaral ng kanyang mga pamangkin at apo. Super thankful po ako sa lola ko po kasi balagi po siya andyan para sa amin. And kahit hindi naman niya po obligasyon, nagbibigay po siya ng tulong. Hindi ko gustong magtrabaho sila ng ganitong trabaho. Isang pamilya ba? Ang turing namin sa kanila. Kag sila din, parang pamilya din ang turing nila sa amin. Hanggang sa hindi na nga namalayan ni na Yaya Agnes at Yaya Emma na ang dati bulinggit nilang alaga, ikakasal na. Thank you, Yaya Ag, Yaya Em, for taking care of Sofia, the love of my life. Wow. She became the woman that she is now. She's very caring, very maalagain, very maingat din sa bahay. Bago pa man magmarcha sa altar si Sofia, napaiyak na sila. Good luck, so. Thank you. Sana masaya ka. It was actually a very genuine moment. Napapaiyak na rin kami. Pinipigilan na talaga namin. Kasi feel na feel mo talaga yung moment nila eh. Hanggang sa si Sofia, humarap na nga sa dambana. Naghalo ang saya at lungkot. Tapos nakita namin siya galakad. Parang Diyosa nga siya eh. Maraming nga nagsabi, ang ganda naman ng bride. Siyempre, proud. Siyempre, alaga namin yan. Bago pa ikasal si Sofia, may isa siyang request sa kanyang beloved yayas. Ang maturuan siya ng gawaing bahay at matutunan ding lutuin ang specialty ng kanyang Yaya Agnes, sinigang na baka. Ilagay mo yung labong. So lahat? Pakuluan mo lang. Pakuluan mo, tapos pagkukulo yan. Ilang tanggalin sa tubig. Oh my gosh. Like this. And then yung sabaw, paano naman? Lagyan mo ng tubig, karne. Oh. Tapos lagyan mo ng patis. Got it. Sinigang, marunong kung sinigang. Mga sosyal, hindi masyado. Simpleng loto lang. Yum! I will try to make it sa bahay. Hopefully, masarap din siya. Ang katulad kay Yaya Ag. Wow! Ayan, sinigang na labong, Mamita and Ralph. You're welcome. Thank you, Sofia. Tikman niyo. Sarap. Kumain na kayo! Sakto, maulan-ulan pa naman. Oo Perfect nga. for the weather. Yeah, rainy weather. So good. Thank you for taking care of us all these years. Si Sofia, sana magkaroon na ng anak. Oh my God!
Para may Grabe laruan naman. naman kami nga bagong alagaan. Mahalin niya ang kanyang asawa. Their presence really taught me how to be a good person, how to grow up properly, how to take care of myself, take care of my loved ones, and I don't think I would be the same person I am without them. They won't be around forever. So, to have them around, especially like when I have kids, like I know I'll remind them that I had these angels growing up. Yeah. Oh my gosh. Ganun ko sila kamahal. Sa pagbuo ni Sofia ng sarili niyang tahanan, baon niya ang pagmamahal ng 3 mga babaeng humubog sa kanya, ang kanyang ina at ang 2 pang inang piniling alagaan at mahalin siya na parang sariling anak. Sana masabihin ko. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.